Shalom mga kapatid. Sa ating mga Filipino, very strong ang kultura na kung tawagin ay close family ties. Ito pong close family ties ay nagpapakita ng strong bond and relationship shared among immediate family members. Nakapaloob po sa relasyon na ito ang parents, siblings, spouse, and children. Alam mo kapatid, maganda itong kultura natin ito dahil ito ay characterized by emotional support, trust, love, and mutual respect. Sa loob ng pamilya makikita ang regular communication, spending time together, and providing support during important life events and challenges. Nagpapatibay din ito ng ating overall well-being at nagbibigay sa atin ng sense of belonging and security within the family unit. Kung titingnan natin, ito ang kailangan ng bawat pamilya sa mundo. Pero aminin natin na maraming pamilya ang hindi pinalad na magkaroon ng ganitong setup sa tahanan. Pero kapatid, real talk lang po. Meron din daw kasing downside ang family setup na ito. May kasabihan nga tayo na lahat ng sobra ay nakakasama. Kapag masyado daw close or tightly knitted ang members ng family, pwede daw ma-develop ang tinatawag na family culture of dependency. Ano naman po ito? Ito po yung pattern within a family where members rely heavily on each other for their emotional, financial, or practical needs. Ang mahirap po dito sa kulturang ito karaniwang nade-develop yung ugaling palaasa or over-dependency. Dito po, kung sino ang meron at may kakayahan, siya na lang daw ng siya ang inaasahan. Dito, lumalabas yung mga members ng family na tamad, yung hindi makatayo sa sariling paa, immature, o walang idea paano palalaguin ang sarili. Aminado naman po tayo na hindi maganda yan. Pero, warning lang po, kapag hindi naging malinaw ang pagtingin sa issue na ito ng culture of dependency, pwede pong maging excuse or alibi ito para mawala o masira ang closeness and strong relationship within the family. So, ano ang tama at dapat maging set up ng family? In this short video, let's step outside the personal opinions. Rather, let us be centered on what the Bible says. Kung titingnan natin ang sinasaad sa Bible, malinaw at balanse po ang tinuturo dito. So, ito po yun. Kapag family matters ang pinag-usapan, let us make this very clear na ang pinakamahalagang element dito ay love. Ito ang nagbibigkis at nagpapatibay sa isang pamilya. And as far as each member of the family is concerned, meron pong dalawang uri ng love ang dapat tingnan dito. Ang self-love at ang sacrificial love. Kapatid, I want you to know that both are equally important. Why? Because both self-love and sacrificial love have biblical foundations. In the Bible, self-love is encouraged in the context of loving oneself as an individual whom God created and cares for. Jesus, in the Gospel of Mark, states that we should love our neighbor as ourselves. Mark 12:31. Dito po, pinapakita na ang healthy self-love ay necessary in order to love others effectively. Kaya tama lang naman po na mag-observe ng self-love. Pero, kapag sumobra, yung masaya kang magbigay sa iyong sarili, magpasaya ng sarili, para sa iyo, tama lang kasi pinaghirapan mo naman yan. Kahit to the point na kalalabisan o luho na lang ang mga ito. O minsan, nakukuha mo pang mag-aksaya. Habang ang pamilya mo naman ay nandun, naghihikahos o dumadaan sa matinding kagipitan. And in your mind, you will justify by putting the blame on them for their predicaments. Na deserve mo lang naman kung ano meron ka ngayon. At deserve lang ng kapamilya mo kung bakit kinakapos sila. Yung nagiging mabigat sa iyo o sa pakiramdam mo na parang bang may nagte-take advantage na o nag-aabuso na agad kapag may lumalapit sa iyo o nag-express ng need nila. Yung willing ka na lamang mag-extend ng tulong when you feel like doing it, when it's convenient for you, or when you have some excess. Huwag pong ganon. On the other hand,
meron namang sacrificial love, which is also emphasized in the Bible. In the New Testament, Jesus gives the greatest example of sacrificial love when He laid down His life for humanity. John 15:13. This sacrificial love is also portrayed in Apostle Paul's writings where he encourages believers to imitate the selfless love of Christ. Pero kapag sumobra rin, nagiging mali na. Yung nade-deprive mo na ang sarili mo unnecessary. Sabi nga, matuto ka naman magtira sa sarili mo. Mali na din po yata yung feeling mo, lahat dapat nakasalalay sa iyo. Obligasyon mo, sagutin mo. At sila na lang na sila mahalaga. Pero ikaw, nagdurusa? Meron kasing mga tao na ganun mag-isip. Hirap na pero bigay todo pa rin sa iba. Nagpapakamartir. Pinapasa ng daigdig, ika nga. Kung ikaw yon kapatid, tandaan mo, hindi ka Diyos. Kaya hindi sa'yo nakasalalay ang buhay at kinabukasan ninman. Tumulong ka kung kinakailangan. Matuwid yon. Pero minsan, hayaan mo din silang lumangoy sa sarili nila. Huwag mo silang sanayin. Huwag mo silang gawing inutil. Again kapatid, balance is the key. Ilagay lang natin sa tama ang pagmamahal sa sarili at sa iba. Both self-love and sacrificial love are essential aspects of biblical teachings. Their significance depends on the context and the emphasis placed on each in different situations. It is important to strike a balance between self-love and sacrificial love, recognizing the value of honoring one's self-worth while also being willing to sacrificially love and serve others. Again, sabi ni Jesus, balance dapat. And I quote again, Mark 12:31, love your neighbor, your family as yourself. Kapatid, God bless you to have the capacity to love and help others as much as you do to yourself. Sufficient ang blessing ni Lord. Kaya hindi mo kailangan pumili lang ng isa. Maniwala ka. Pwede mong mahalin at tulungan pareho ayon sa kaloob ng Diyos sa iyo. Kaya ba natin ito? Opo, sabi ni Lord Kayanin po natin kasi yan ang tama. Amen po ba?